Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag na tao with evidence. Ako po Kabibig. Isang kongresista, si Congressman Igay Irice. Dinipensahan niya si VP Sara. Pero sabi niya hindi ako DDS ha? Sabi ni Congressman Irice. Pero nakikita ko kung ano ang ginagawa ng mga kapwa kongresista ko laban kay VP Sara. Naku po, Congressman Igay, binulgar ang modus ng Justice Committee para pabagsakin si VP Sara. O eto na Kabibig ha. Ang nangyari pala kay Congressman Igay, tinanggalan siya ng lahat ng mga posisyon diyan sa loob ng Kongreso. Katulad noong Quadcom, remember? Marcoleta, tinanggal sa committee niya. Lahat ng, nawala si Marcoleta, oy. Lahat ng committee ni Congressman Marcoleta noon, 19th Congress, tinanggal siya. At yun din ang nangyari kay Congressman Igay, kay Congressman Erese. Tinanggal lahat ng committee niya. Ngayon, parang ayaw ni Congressman Erese ba, na isang opisyal, gagamitin lang, like VP Sara, gagamitin lang ng kailang pansariling interes. Gagamitin lang nila para hindi makaupo sa 2028, for example, at takot na takot sila. Naku, alam nyo ba, sabi ni Congressman Erese, hindi siya naniniwala sa Madriaga testimony. Halak. Tingnan nyo, oh. Kongresista to ha. Hindi siya naniniwala. Dapat sana si Congressman Erese pinapaboran niya ang Justice Committee sa Kamara. Pero bakit bumaliktad siya? Bakit di umano parang dinipinsa niya si VP Sara, parang nasa panig siya ni VP Sara ngayon. Alam ko, baka magsabi dyan nga, ay si Erese, baka balimbing yan, si Erese, kakamping yan, pero naging DDS, hindi. Ang nakikita ni Congressman Erese, ito yung totoong kakamping ha, ito yung sinasabing totoong dilawan. Pinaglalaban ni Congressman Erese kung ano ang tama at kung ano ang mali na ginagawa ng mga kongresista ngayon. Ito Kabibig, manood tayo kung paano sinupalpal, pinahiya, at binulgar ni Congressman Erese ang modus ng Justice Committee. Nako, ito na. Ito ang magsasabi ng katotohanan. Ito ang magbulgar ng modus sa loob ng Congress. Nako po, ito Kabibig ko. Unahin mo natin ito Kabibig ha. Ito Unahin natin to. Ito. Hindi yan yung... ito. They are producing evidence. Kasi ang ginagawa ng Committee on Justice, naghahanap sila ng ebidensya against... Diba? Naghahanap sila. They are producing evidences against the Vice President. So why would I even attend that? Yung sasabihin ko, gagamitin pa nilang ebidensya. Diba? Naghahanap sila ng ebidensya. Tama si Congressman Erese. Kongresista to ha. Nasa Kamara to ha. Alam ni Congressman Erese na itong ginagawa ng Justice Committee ay naghahanap lang ng ebidensya. Tama si Congressman Paulo Marcoleta. Bakit bakit magpapresenta ang AMLAC dyan kung saan itong mga presenta ng AMLAC ay wala sa original na mga ebidensya at dokumentong ipinasa ng mga complainant? Tama ay si Congressman Garbin. We're producing evidences to the complainant. Di ba? Sa akin, doon ako sa trial. Understandably, but don't blame, that's a strategy. Tama rin naman po. You want to go. Strategy. Ang punto lang, ngayon, naririnig ng taong bayan, yung isang side lang. So kaya, you're going to talk to media. Ako, legal strategy. I would rather let them, feel their hearts out. Kaya pala nagbiyahe si VP Sara. Hindi. Ako personally, ba? It is the choice of the VP to attend or not attend. That's correct. So, let's not question that prerogative on her part. Karapatan na yun eh. That's why I'm not questioning that. The point is na wala siya ng opportunity to be heard by the public. But that's her business. Kung ako, yung abogado nga niya, sinusupina pa eh. Correct. Di ba para, look, tapos ng usapan dito. Pangalawa, investigative lang to. Probably if they've done their part at meron pang isang hearing, iakit yun na yan. Ang tanong ko nga kay Manong Egay, meron bang enough numbers yung House to bring this up to the Senate? I think so. Ayun. 100. Kasi let's just move forward. Mahirap mag-speculate doon sa alam naman din siguro ng kampo ni Vice President that whether
May mag-present ebidensya yan o wala. Iaakit. Iaakit yan. because Tama. Kahit si BP Sara umaten or hindi umaten sa hearing, iaakyat talaga yung impeachment na yan. impeachment is a political act. Yes. Hindi naman siya traditional na Anyway, hearing there's sa another court. hearing. Saka natama si Nani. May one more hearing and Yeah. then let the plenary decide. Yes, Ito, yes. ito kabibig ha. Pero doon sa Kayo. Madriaga, hindi ako naniniwala doon. Nakita ko yung ano niya eh. Napanood ko yung kanyang Umiyak ako testimony. Sa tingin ko, Umiyak eh. machination. Ang tawag doon, machination. Mm. So, pwede nga ano yan eh, demanda ni VP Sara. Ooh. Incriminatory machination. Pwede pala. Nabanggit nyo kanina kung yung tungkol sa impeachment ni Marcos. Kayo ay pabor doon Yes, pumunta ako doon. sa impeachment Yes. ni Marcos. Ano naman ang masasabi ninyo dito sa prosesong nangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Committee of on Justice? Kaya nga eh, dati nagpa-participate ako pero ang problema, natanggal ako na Senior Deputy Minority Leader. Hindi na ako participate. Hindi na ako pwede magtanong. Pwede lang ako mag-manifest. So anong gagawin ko? Mukha akong tanga doon. So, hindi na ako dumadating. Ngayon, anyway, they will, Kaya pala na hindi na siya dumadating, hindi na siya nag-a-attend ng mga hearing kasi tinanggal siya sa lahat ng committee. will submit a report. Diba? Yung committee report, whatever will be their findings, whatever will be their conclusions, isasubmit niya, bibigyan kami ng kopya. At may pagkakataon na akong busisiin yon sa plenary debates. Diba? Oh, plenary debate. So, ayoko naman na mag-conclude ngayon, kundi parang biased kagad ako. Diba? tama, So, tama. ngayon, may mga napapansin ako na mga, for example, yung Madriaga, I don't think that it's credible. Oh. So, pero yung iba, siyempre, kailangan pag-aralan ko mabuti. Sabi ni Congressman Erisi ha, Madriaga is not credible. Oh. Di ba? Figures, yung mga batas na nakapaloob doon na sa ating bansa tungkol dito sa, for example, sa confidential funds, for example, sa AMLA. So, pag-aaralan ko yun. And I will be fair. Pero doon sa Madriaga, hindi ako naniniwala doon. Nakita ko yung ano niya eh. Napanood ko yung kanyang Umiyak ako eh. testimony. Sa tingin ko, Umiyak eh. machination. Ang tawag doon, machination. So, pwede nga demanda ni VP Sara. Incriminatory machination. Paliwanag nyo po yun sa lingwaheng naintindihan ng ating mga kababayan. Well, for example, nag-establish siya ng, for example, di ba? Sabi niya, gusto niya establish na close siya kay VP Sara, di ba? Sinabi niya, diregaluhan ko ng painting si VP Sara, no? Yung painting doon sa likod. Di ba? Yung may litrato, nagkataon. So, ang tingin ko motibo niya doon para ipakita na close sila. Eh, biglang may nag-claim. Di ba? Nag-claim. Ako ang gumawa niyan, ako nagbigay niyan. So, bakit niya ginawa yun? So, to establish na close siya. Di ba? Pangalawa, sabi niya, yung mga motorsiklo na nakarehistro, yung pinanggalingan, binigay ni Presidente Duterte. Nakarehistro sa pangalan niya. Paano niya mapapatunayan na yung pera na pinambili niya, ibinigay niya? Wala naman siya. Tama. So, Pero sabi yun ni Ridon confirm sa LTO. Kaya ang tawag doon, tapos sabi, binigyan siya ng cheque. Pero hindi mo naman alam kung saan galing yung cheque. Hindi niya naman pala dineposit. Nagbukas siya nagbigay siya ng waiver. Kung may pera doon, hanggat hindi niya mapapatunayan na binigay sa kanya yun, wala yun. Wala, dead ma. Wala Pero talaga. yan eh. Paano mo sasabihin, binigyan ako? Di kaya anak sa labas ni PRRD. Yung birthday greetings. Yung birthday greetings. Makikita mo, bakit niya? Ako, hindi ko papakita yun. Bakit? Bukod lalo na hindi ka close. Kasi kung Close ka. Kung close ka, Wala nang fan ka, sign. pupunta yun. Pero yung lalagyan ka, Parang wanted lang. Pero kung anong pakiramdam nyo na ibang mga kasama nyo paniwala kay Madriaga? hindi. Bahala na yung bayan ng magmusga sila. Pare-pareho ng politiko. Hawa naman ako kung husgahan ko sila. Nakaawa naman. Hawa. Are you crying? Kaawa-awa naman yung wisgan siya. Against the Ito vice naman president. yung kabibig. So anyway, Yung, so Egay, the ito yung AMLC sinabi reported ni around Congressman 6.7 billion. Tigray tungkol sa mga AMLAC at sa NVP sa makinig tayo. So anyway, so Egay, the AMLC reported around 6.7 billion in flag transactions linked to Vice President Sara and Attorney Manscarpio. No?
Sa tingin mo, gaano kalakas itong ebidensyang nakita natin at kung umabot sa Senado? Well, alam mo, Sec Edwin, kasi I was taken out of the Committee on Justice. Because you were removed as deputy. Meron Tingnan mga yun questions sana ako. So, hindi ko na naitanong kasi kung hindi ka member of the Committee on Justice, you cannot ask Ah, questions. cannot Kaya nga, sabi ko, You can attend as ex officio. But you cannot ask Hindi na siya questions. hindi na ako officio. ex officio. So, Hindi na. I have no more committees. Any committee wala sa House. So, anyway, so ang bala ko na lang gawin, I will have to wait for the committee report and review it. At pag-aralan ko mabuti, then I will base my decision at kailangan ko siguro magtanong sa plenary. Yes. Pagka nagkaroon ng plenary debates dun sa committee report. Ilabas na natin dito yung mga tanong mo. 6.7 billion. Well, How marami does- akong tanong eh. So, ibig Okay. sabihin, marami akong katanungan. Yung Madriaga, ang daming loopholes. Tapos nakita ko kasi yung transactions is different from statement of bank deposits. Kaya nga I was about to ask yung Yung, 6.7 billion. kasi for 25 years, Oo nga, oo. for example, if you are for example, a businessman, meron kang project, ang project mo 20 million. For example, By the way, 19 years lang yun. 19 years. 19 years. So 19 years. So 20 million. Ang profit mo doon ay, for example, 10%. So binayaran ka ng kliyente mo, 20 million. Pinasok mo sa bangko mo. Tapos you will have to pay yung mga suppliers Yung mo. mga bobo. Question, yung Ang 20 million. matitira lang doon sa 20 million mo, yung kinita mo is only 10%. So Yes. that's only 2 million. Pero yung Yes. 18 million binayad mo sa mga suppliers mo. So ang Transaction. ang pera mo talaga 2 million pero ang report doon 38 million. Oh. 38 million yung transactions, kundi pa ng transactions. Kaya, for example, naghulog ka sa isang property. Naghulog ka every month. Every month. Palagay mo na 500,000 every month. So, reported yun. Yes. Tapos na-acquire mo na yung property, binenta mo. Binenta mo ng, for example, na 100 million, nabenta mo ng 110 million, kumita ka ng 10 million. Yun Yeah. lang yung kinita mo. Kinita doon. mo. Pero yung Transaction na nangyari. yung transaction, ang laki. 105 plus yung mga hinulog mo every month. So, halos... No, kasi 6.7 billion yung nakalagay doon. So in other words, those were probably multiple transactions. Yes, for Which example, amounted to may that dalawang, amount. tatlong account ka. Okay. Itong araw na ito, na kinapos yung account mo na isa. So magta-transfer ka ng pera mo dito sa isang account. So naka-report mo sa account mo, nag-transfer ka doon, naka-report din, nag-receive, tapos naka-report din na nagbayad ka. So times 3 na kagad yung transaction mo. Kaya hindi... But what you're saying is irrelevant right now, for now, because number one, they didn't appear. They asked in the first petition to the Supreme Court, ang sinabi nila, hindi kami binigyan ng pagkakataon. That's why we wanted the hearing. Well, Yun yung sinasabi hindi, mo ngayon. kaya ako naintindihan ko kasi ako I just want to be fair. I am not for the Dutertes. And even in the next elections, I will not be for the Dutertes. Kasi meron kaming policy differences, war on drugs, political dynasties. Pero all my life, even dun sa mga opponents ko, I would like to be fair and objective. Okay. Ang nasa puso ko, nasasaktan ako pag nakikita ko yung mga nagtatanong sa kanya na na-incentivize nung 19th Congress na bilyon-bilyon, Okay. trilyon Si yung pinakinabangan at Yan ang tapos parang Guzman Ingay. no? pinipersecute ito. Wait. Alam na alam ko sa puso ko eh. Alam ko sa puso ko. So, hindi, kaya sabi ko, I will decide based on the committee report, but I will have to study the committee report. At kailangan dun sa plenary debates, tatanungin ko sila. Question lang po. 19 years, which is covered dun sa 19 years, na panahon na nasa public service, si VP Sara at Yung saka si... impeachment supposed to be that will only cover the years na Vice yung President. impeachable offense as Vice President. Correct. So 3 years. So 3 3 years. years. So 3 years. So technically, yung 3 years lang dapat na makover, assuming yung 6.7 billion
galing sa AMLA. So, Hindi, sabi assume nga totoo, ni di ba? Congressman Ungab, nabasa ko yung ano niya, ang covered lang dun sa 3 years is only mga 68 million. 68 million. Oh. So, So anyway, so So, ngayon, sinagot na yan ng kampo ni VP Sara, mga kabi. Hanapin natin yung sagot ng kampo ni VP Sara. Ilabas Ito ang sagot. We're all Kampo ni here VP because, Sara as you know, nanindigan gusto ko lang na sabihin sa talagang inyo, nanindigan sa pagkwestiyon sa impeachment proceedings ng Kamara. Inamin din nilang hindi pa lubos na nahihimay ang kopya ng mga dokumentong inailahad sa pagitan ng Kamara mula kay Natinules at maging AMLAC. we're all here because, as you know, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa totoo lang, malimit talaga magpa-press. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sa totoo lang, malimit talaga magpa-press con ang defense team. No? Kahit last year, nung unang round ng impeachment, kung mapapansin nyo, hindi talaga kami nagpapa-press con because as much as possible, we do not want everything to be like a trial by publicity. No? We do not want to litigate through the media. So it's just with developments yesterday. I believe there are so many media queries that are sent to me all night. So minarapat na namin na sagutin kayo kahit generally lang dahil syempre, no, as you know, we cannot disclose fully our legal strategy. And as we said, hindi naman kami yung tipo ng mga abogado na gustong nakikipagdebate sa media. We would rather do this through the processes, no? And probably even in the impeachment court kung umabot doon. So yesterday, alam naman natin yung mga naging issues. It's the SALN, no? And then of course the AMLAC or AMLC report, and then all the others pa like yung SEC, BIR, and all that. So ang main focus naman kasi, and of course the testimony of former Senator Trillanes, no? Mirapat lang namin na sagutin yon sa inyo. Although, hihingi ulit ako ng paumanhin dahil nga hindi magiging madetalyeng sagot namin. One, dahil we only received the documents earlier today, this morning. At sa totoo lang, we haven't had the chance or the time to really peruse over all of these documents that were given to us by the House. And secondly, as you know, our position has been firm, no? And that's why we filed a petition before the Supreme Court questioning the proceedings. And thirdly, it's because kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Diba? Very clear naman po sa Sara Duterte versus House of Representatives, yung huling desisyon ng ating Supreme Court ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officer is occupying that impeachable office. So we're talking about 2022 to present. So kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, kung pwede lang, we will confine ourselves to that. But naiintindihan ko naman, no, the questions that the public may have. And that's why we are here today to try and answer all of your questions. So, yun po kabibig ang statement. At marami pang mga katanungan ang mga press media at nasagot naman ng mga legal counsel ni VP Sara. You know, talagang grabe si Congressman Igay, no? Talagang may paninindigan. Alam naman niya na hindi siya maka-Duterte, hindi siya DDS, pero nasasaktan lang siya. Makikita na itong mga nagko-crucify kay VP Sara, ito yung mga taong bilyones ang nakamkam noong 19th Congress. Parang nakakahiya lang na crucify nyo si VP Sara, tapos kayong umupo dyan, hindi nyo maka-crucify yung sarili nyo kasi meron kayong mga kinamkam noong 19th Congress. Sinabi yan ni Congressman Igay, ha? Grabe, no? Tapos, anong nangyari? Kasi bumoto si Congressman Igay Erice sa impeachment ni BBM, tinanggalan siya na lahat ng committee. Sabi nga niya, bakit pa ako uupo doon? Wala naman akong committee, hindi na ako pwedeng magtanong, hindi na ako pwedeng mag-manifest, and so on and so on. Pwede siya mag-manifest, pero useless pa rin kasi hindi siya makapagtanong. So, ang sabi niya sa
plenaryo na lang ako magtanong at magbigay ng debate hinggil sa aking nakikita. And in fairness, hindi siya naniwala kay Ramil Madriaga. At nagsuggest pa siya kay VP Sara na kasuhan itong si Ramil Madriaga. Yung paiyak-iyak pa dumadrama niya. Mga kabibig. Parang sabi ni Congressman Igay na may numero na ang Kongreso na pipirma sa impeachment ni VP Sara at iaasa na ito sa impeachment trial sa Senado. So yung mga kongresista na di umano'y pipirma, maghintay kayo. Kasi maraming DDS ang nakaantabay sa mga pangalan nyo. And I'm sure itong mga DDS everyday, ipopost yung mga pangalan nyo sa Facebook. Naku po. Sabi pa nga ng iba, ngayong nilantad nila ang salin ni VP Sara, pwede ba lahat ng politiko ilahad na rin ang inyong mga salin? Start from BBM, nandiyan na kay VP Sara, hanggang sa pinaka mababang posisyon sa politika. Ilahad nyo na yung salin nyo. Baka chinap-chap nyo kay VP Sara pero sa inyo pala mas grabe yung mga transactions nyo. Kung kay VP Sara for 20 years, 3 point something or 6 point something billion, baka sa inyo trillions na yan. Nako po. Yan ang mga sinasabi na maraming netizen. Ikaw kabibig, ano ang inyong reaksyon dito sa binulgar na modus ng Justice Committee para pabagsakin lang si VP Sara? Di ba? Sabi ni Congressman Erese, naghahanap sila ng ebidensya. Oh. Galing yan kay Congressman Erese ha. Yan ang kanyang nakikita, naobserbahan sa kanyang mga kapwa kongresista. Sabi pa ng iba, kung may probable cause na ito, iangat nyo na sa trial. Para bakit pa kayo nag hiring-hiring diyan, 'di ba? Nako po, maghihintay sila para mas lalong malugmok si VP Sara. Yun lang kabibig. Pero si VP Sara ba unbothered? Unbothered siya. Bakala kayo dyan. Basta sa proper forum kami at kami ang mananalo. Ay, yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.